Hugas kamay. Sa kakapasaya mo sa lahat, baka mawala ang paninindigan mo. Reflection from Matthew 27. Kapatid, minsan ang hindi pagpili sa tama ay pagpili pa rin. At sa Matthew 27 verse 24, sinasabi dito na nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. And here is the short narrative of this scripture. Si Pilato ay may kapangyarihan. Alam niyang inosente si Jesus. Alam niyang mali ang nangyayari. Alam niya ang tamang desisyon. Pero sa huli, mas pinili niya ang approval ng crowd kaysa ang katotohanan. At bago pa mangyari ang lahat, nagkaroon pa siya ng warning. Nagpadala pa ng mensahe ang kanyang asawa. Sinabi sa verse 19, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa usapin ng taong iyan. Wala siyang kasalanan. Labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya." As in, parang si Lord na mismo ang kumakatok pero hindi siya nakinig. Minsan kasi, hindi tayo bumabagsak dahil hindi natin alam ang tama. Bumabagsak tayo dahil alam na natin ang tama pero mas mahalaga sa atin ang sasabihin ng iba. May mga tao na ayaw gumawa ng mali, pero may mga tao rin na ayaw lang na may magalit sa kanila. At minsan, magkaiba yun. Sa Matthew 27, si Pilato ay may kapangyarihan. Alam niyang inosente si Jesus. Alam niyang mali ang crowd. Alam niyang hindi dapat mangyari ang lahat ng ito. Pero sa huli, pinili niyang mapasaya ang mga tao. Kaya naghugas siya ng kamay. Parang sinasabi niya, labas na ako dyan. Wala akong kinalaman dyan. Pero ito ang masakit. Kahit naghugas siya ng kamay, hindi pa rin nabura ang nangyari. At habang binabasa ko ang kwentong ito, parang may tanong na bumalik sa akin. Ilang beses na kaya akong naging Pilato? Ilang beses kong alam ang tama, pero pinili kong manahimik. Ilang beses kong alam ang dapat gawin, pero natakot akong may magalit. Ilang beses kong isinantabi ang paninindigan ko para lang tanggapin ako ng iba. Minsan kasi, sa kakapasaya natin sa lahat, unti-unti tayong nauubos. Hanggang isang araw, hindi na natin alam kung sino yung totoong tayo. At yan ang problema ng mga taong people pleaser. Hindi mo namamalayan yung boses ng ibang tao ang sinusunod mo. Hindi na yung boses ni Lord. At alam mo ang mas nakakatakot? Hindi mo kailangang maging masamang tao para makagawa ng malaking damage. Minsan, sapat nang wala kang sariling paninindigan. At balikan ulit natin ng detalye sa kwento na minsan hindi natin napapansin. Bago pa man magdesisyon si Pilato, may nag-warning na sa kanya, yung asawa niya mismo. Parang may bumulong na, huwag mong gawin, huwag kang sumama, huwag mong payagan. At kung iisipin mo, ganun din si Lord sa atin. Bago tayo mapunta sa maling desisyon, madalas may warning muna. May conviction, may uneasiness, may verse na paulit-ulit nating nababasa. May sermon na parang tayo ang kausap. May kaibigan na nagpapaalala. May pagkakataong alam nating may mali. Pero dahil gusto nating iwasan ang conflict, pinipili nating manahimik. At minsan, ang tawag natin doon ay peace. Pero hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan. Minsan, takot lang iyon na mawalan ng approval. Minsan, takot lang iyon na may magalit. At kaya ito ang dahilan kung bakit hindi gumana
ang paghuhugas ng kamay ni Pilato. Pakinggan mo ito, kapatid, at akapin mo ang katotohanan ito. Kasi ang tubig kayang linisin ang balat, pero hindi ang konsensya. Hindi nabubura ng tubig ang mga bagay na alam nating dapat nating ginawa. Kaya maraming tao ngayon ang pagod. Hindi dahil marami silang ginagawa, kundi dahil marami silang kinukumbinsi, especially ang sarili nila. Kinukumbinsi nila ang sarili nila na okay lang ang isang bagay na alam naman nilang hindi tama. At nakakapagod yun. Nakakapagod magpanggap. Nakakapagod i-justify ang alam mong mali. Nakakapagod takasan ang conviction ni Lord. Kaya siguro today, ang invitation ni Lord ay hindi para husgahan ka, kundi para palayain ka. Dahil ang totoong kapayapaan ay hindi nanggagaling sa approval ng ibang tao, especially ang mga taong nakapaligid sa iyo. Kapatid, ang totoong kapayapaan ay nanggagaling sa pagtulog sa gabi na alam mong naging tapat ka kay Lord. Kaya ngayong araw, baka hindi ka tinatanong ni Lord kung may ginawa kang mali. Ang tinatanong niya ngayon sa iyo, at kapatid, pakinggan mo ito. Anak, ano yung alam mong tama pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ginagawa? Let us pray. Lord, patawarin mo ako sa mga pagkakataong mas pinili ko ang approval ng tao kaysa ang katotohanan. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong alam ko ang tama pero natakot akong gawin ito. Bigyan mo ako ng tapang na manindigan. Turuan mo akong maging mabait pero hindi mahina, mapagmahal pero hindi sunod-sunuran, at tapat sa iyo kahit hindi lahat sumasang-ayon. Tulungan mo akong mamuhay para sa iyo at hindi para sa papuri ng ibang tao. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, hindi lahat ng may malinis na kamay may malinis na konsensya. Minsan, ang kasalanan ay hindi yung ginawa mo, kundi yung hindi mo ginawa. Amen.